pin ko, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakipagbarilan sa mga pulis ang isang lalaki sa Santa Rosa sa Laguna matapos niyang barilin ang kanyang pamangkin at kapitbahay. Patay ang mga biktima at ang sospek. Nadamay lang umano ang pamangkin ng awatin ng suspect at kanilang kapitbahay na dati nang may alitan. Ayon naman sa anak ng namaril, posibleng may kinalaman ang krimen sa muling pagpasok sa drug rehab ng ama. Nakaburol na ngayon ang 3 at nakatutok si Katrina Son. Sa cellphone video na ito na ipinakita ng mga otoridad sa GMA Integrated News Team, makikita ang mga pulis na nakikipagbarilan habang isang dugoang lalaki ang nakahandusay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa suspek na nakakubli sa likod ng isang puno. Tuloy-tuloy ang barilan hanggang nakalapit na ang mga pulis sa suspek na nooy duguan. Pagtigil po namin, yung tao po na yung suspect po, pasalubong sa amin tapos pinutokan na po kami. Nung may nagsumigaw po kasi ng, o yan ang mga pulis. Wala po siyang napapakinggan na parang blanco po yung utak niya. Ang lalaking nakahandusay ay kapitbahay ng 65 taong gulang na sospek. Batay sa paunang investigasyon, inabangan daw siya ng sospek. Una raw binaril ng sospek ang kanyang pamangkin na 52 taong gulang na umaawat noon. Dead on the spot ang pamangkin. Pagdating nga dito dun sa may kanto, inabutan kagad nila yung suspect na may armado. Mapansin nyo, siya una nagpaputok doon sa patrollers natin. Naitakbo sa ospital ang sospek at ang biktimang kapitbahay, pero parehong binawian ng buhay. Sa ibinigay na impormasyon sa mga pulis, dati na raw na pumasok sa drug rehabilitation ang sospek. Mula noon, nagkaroon na raw ng di pagkakaintindihan ang sospek at ang mga biktima. Ang tinitingnan nga namin yung old grudge, yung dati nang may alitan yung magkapitbahay nga. Ang unang nabaril yung pamangkin kasi yun yung unang umawat. Paglabas niya, inawat siya, yun ang unang niyang pinagdiskitahan. Hindi naman lubos akalain ng anak ng sospek na magagawa ng ama ang ganitong pamamaril. Hindi rin daw niya alam kung saan nito nakuha ang baril. Nakausap pa raw niya kahapon ng ama at sinabi nito na nabalitaan daw nito na kukunin daw muli siya at dadalhin sa rehab. Maaring ito raw ang dahilan kung bakit nagawa ito ng ama. Kasi yung sa pinsan ko naman po, meron silang alitan. Parang tinitrigger niya si Papa na kunwari may kuusap siya sa cellphone na lagi yung sinasabi na dapat yung mga addict na yan, pinapatay yan, gano'n. Pero wala naman palang kausap. Sila ni Kuya, may alitan na sila, matagal na. Siguro parang nag-hallucinate na siya. Ang kapatid naman ng biktima na pamangkin ng sospek, di raw lubos akalain na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Wala naman po kaming masisi. Hindi rin naman po hindi po namin alam kung ano po yung gano'n. Yung dahilan po ng pagkamatay niya, ba't gano'n siya? Siguro hindi rin po sinasadya ng tsuhi namin, gano'n. Pero mabait po yung kuya ko. Nakuha naman mula sa sospek ang isang .38 revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 Oras. Sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa hanggang 9 na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Sinagot din niya kung kailan sila nagsimulang gumawa ng mga proyekto kontra baha at kung ilan ang kanilang mga luxury vehicle. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagharap nga ng ilang kontratista ng gobyerno dito sa Senado ay nausisang ilang umano'y questionableng aktibidad nila. Kabilang na po dyan yung pagkakaroon ng ilang kumpanya na iisa lang ang may-ari pero pare-pareho daw na may kontrata sa gobyerno. Maging yung posibleng pakikipagsabwata nila sa DPWH at kanila umanong magarbong lifestyle ay nausisa po dito sa Senado.
Ilang kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sabi ni Diskaya, nag-divest na siya sa St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation at iba pa. Pero inamin ni Diskaya na may kaugnayan pa rin siya sa 8 pang construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. Ilan sa mga kumpanyang ito kasama sa 15 contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno. Pinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Kanino niyo po i-deny-vest? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo. Oh. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daang-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa na pinamumunuan ni Diskaya nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman, 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming proyekto. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Diskaya, 23 years na silang contractor at taong 2016 nagsimulang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Ang sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita ni Diskaya na mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nilang pamilya at ang iba ay service vehicles ng mga engineer. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa
28 po. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din sa pagdinig ang MG Samidan Construction na kasama rin sa 15 kontratistang nakakuha ng 20% ng kontrata sa ilalim ng Marcos administration. Pinuntirya rin ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan, gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, as You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100. O, in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Naroon din sa pagdinig ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin tungkol dito, I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. ang may-ari ng kontratistang High-Tone Construction and Development Corporation iisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagdalo sa hearing. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto sa kanila. Tinanong rin ng ilang senador ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board dahil lumabas na 2 sa 3 member ng board nito ay kontratista ng gobyerno. Inamin naman ito ng PCAB na nagsabi ring iimbestigahan nila ang mga kontrata ng gobyerno. Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante of projects with the DPWH. Vicky, sa September 8 ay itutuloy po yung pagdinig dito sa Senado at inaasahan na dadalo muli itong mga kontratista at yung mga kinatawa naman ng gobyerno na humarap din dito kanina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinagbibitiw ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng DPWH hanggang sa mga district engineer. Gusto ninyang habang buhay nang i-blacklist ang mga contractor na mapapatunayang sangkot sa ghost o substandard na proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang oras pa lamang matapos manumpa, ipinag-utos agad ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim daw sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI.
Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Pero nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Aminado si Dizon, hindi magiging madali ang atas sa linisin ng DPWH, pero nangako siyang gagawin ng lahat para may agarang masampulan at maparusahan ang lahat ng sangkot sa malalim at malawak na katiwalian sa mga flood control projects. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa maanumalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito, or ombudsman, o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Pag-amin ng Pangulo, kainitan ng issue ng katiwalian pero marami pa rin naisingit sa 2026 budget. Hindi raw ito palulusutin ayon sa Malacanang. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patay ang driver ng mixer truck na nawalan umano ng preno sa Davao del Sur. Gayun din ang 3 batang nasagasaan ito. Sa Davao City naman, patay rin ng mabangga ng truck ang isang senior citizen. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sugatan at wala ng malay nang datnang nakahandusay sa tabing kalsada ang batang ito. Habang naipit naman sa kanyang kinauupuan ang 30 anyos na driver ng isang mixer truck sa bahaging ito ng Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa sitio Balutakay at pababa na sa barangay Managa ang mixer truck nang bigla umano itong lumipat ng lane. Kasunod dito ay bumangga ang truck sa lupa sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, gumulong ang mixer truck at nasa pool naman ang 3 lalaking edad 10, 10 at 12 na naglalakad sa gilid ng highway. Mga residente sila sa lugar. Napalit lang na sila. Nagbaklar niyo ba? Padulong ka po. Palit to guys. Sugatan din ang pahinanteng sakay ng mixer truck. Dinala sa ospital sa Digos City ang lahat ng sugatan. Pero idineklarang dead on arrival ang truck driver at 3 bata. Sabi ng pahinante ng truck sa mga pulis, sinabihan niya ang truck driver na may problema ang preno ng truck. Sa Davao City, dead on the spot ang isang 60 anyos na lalaki matapos mabangga ng wing van truck sa Santa Cruz sa barangay Acacia.
Ayon sa investigasyon, nawalan din umano ng brake ang truck ng palikuna sa kalsada hanggang sa nabangga nito ang biktimang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nagtamo ng minor injuries ang 27 anyos na driver. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at sinisikap naming kuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Orgil Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Simula na ang 60 araw na pagbabawal sa pag-aangkat ng mga regular at well-milled rice. Alinsunod sa Executive Order 93, tatagal ang rice importation ban hanggang October 30 na layong protektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka habang anihan pa sa bansa. Sa Pasay Public Market, tumaas na ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng imported rice. Nagtaas din ng presyo ang ilang nagtitinda sa Trabaho Public Market sa Maynila. Wala pa mang nabubuong bagyo, ilang bahagi na ng bansa nakakaranas ng masamang panahon na nagdulot ng mga pagbaha. Nakatutok si Salima Refran. Tuluyan ng natabunan ng rumaragasang baha ang ilang kalsada sa bayan ng Villaba, Leyte. Nagbistulang ilog ang paligid dahil sa lawak ng pagbaha. Ayon sa mga residente, umaga pa lang ay bumuhos ng malakas na ulan doon. Pinasok din ng baha ang chapel kaya nagtulong-tulong na sila sa paglimas ng tubig. Sa Patnongon, Antique, nabalot ng putik, bato at ilang punong kahoy ang bahagi ng National Road. Pansamantala itong isinara sa mga motorista. Binahari ng ilang kalsada sa Bonggao, Tawi-Tawi dahil sa pagbuhos ng ulan. Sa Bulan, Sorsogon naman, umapaw ang spillway kaya hindi halos nadaanan. Ang sasakyang ito, kinailangan ng pagtulungang itulak para makatawid sa baha. Lubog din sa baha ang iba pang bahagi ng bayan. Pati ang ilang barangay sa bayan ng Donsol, nalubog. Binahari ng ilang bahay at kalsada sa Santiago, Isabela. Kasabay ng matinding buhos ng ulan, ang mayat-mayang pagkulog sa Antipolo, Rizal kahapon. Paghupa ng ulan, binaha ang ilang kalsada, kaya bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Sa Barangay Dalig, kinagulat ng mga residente ang biglang pagragasa ng baha. Sa lakas ng agos, muntik na umanong matumba ang ilang nakaparadang motor. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng showbiz happenings natin this week, ang Sparkle host na si Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening, mga kapuso. The pride in earning your own hustle. Yan ang gustong i-highlight ni Gabby Garcia sa mga katulad niyang self-made queens na nagsusumika para kumita ng pera. Very timely rin sa kanyang message para sa mga Pinoy. Makichika kay Athena Imperial. Our it girl is a globetrotter. After her trip to United Kingdom last month, nagbakasyon din sa Canada si Gabby for almost 2 weeks. I was with my parents also in Khalil to visit family in Canada. My cousins, my titos, and then we also did a side trip in Montreal, kami ni Khalil. Sa Montreal in the Canadian province of Quebec, the lovebirds went to Marja Jean Talon, isang malaking farmers market where they enjoyed buying local produce and eating good food. Gabby roamed the city showing her fashionista side. Ang sarap ng pagkain sa Montreal. We actually extended for 2 more days. It wasn't planned at all. It's also a first for us ni Khalil na mag-extend ng biglaan in a trip. So sobrang namin nagustuhan yung Montreal. Viral naman ang relevant post na ito ni Gabby, where she flaunted the places she has been using the fruits of her own hard work.
It's very timely right now, and we all know what's going on. It's about time people should speak up, people should fight for what's right. We have to hold people accountable for all of their actions. And tama na pagtitiis. That post is really mainly to inspire people na be proud if it's your own hard-earned money. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nasa kote sa Quezon City ang babaeng sangkot umano sa rentangay. Ang kanyang modus, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Nang maayabot na sa babaeng suspect ang pera, niyapos pa niya ang lalaking nagsumbong pala sa pulisya. Inabot na? Ayun na, inabot na. Ang hindi alam ng suspect. Go. Eh, wala kang gumagalaw. Go. Bakagan nyo. Nakapaligid na ang mga operatiba ng PNP HPG. Mga pulis kami ha. Sa SPG kami, okay? Pagplayinan namin to ha. Yung play na ano? Sir, hindi ba ako? Narenta kayo yung sakyan. Sige na. Ay, no, hindi ka sa kakala. Kasi ito magpaliwanag. Kasi ito magpaliwanag. Okay po. Unasan nyo rin to. Inaresto siya pati ang dalawa niyang kasamang lalaki. Sumbong na complainant sa PNP HPG, nirentahan ng suspect ang sasakyan niya saka tinangay. Pero hindi pa tapos ang modus dahil ang suspect tumawag sa biktima at pinatutubos ang sasakyan sa halagang 100,000 pesos. Ito pong tao po na ito ay nasangkot na sa mga motor carnapping cases, lalo tigit nga po sa mga estafa cases. Open po ang inyong Bulacan PHPT para po makapagsampa po ng kaso sa ngayon. Wala pang pahayag ang mga inaresto na ngayon nasa kustodiya na ng PNP HPG. Sila din po ang halos na may biktima po within Metro Manila at dito nga po sa Bulacan areas. Isa din po sa kanyang mga modus ay ang pagpepeke po ng mga papel. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Bumuo na ng Special Panel of Investigators ang Ombudsman na sisilip sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. May 11 miyembro ang panel. Uupong chairperson si Assistant Ombudsman Cesar Asuncion. Co-chairperson naman si Maria Olivia Elena Rojas. Ang investigators kakalap ng ebidensya at magre-rekomenda ng karampatang aksyon laban sa mga mapapatunayang sangkot. Kabilang dyan ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo. Parehong lokal at national projects ang sisilipin para matukoy kung may korupsyon. Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon at kung ilang bagyo ang posibleng pumasok ngayong buwan ng Setyembre. Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Setyembre. Sa karaniwang nagiging pagkilos po ng mga bagyo kapag ganitong buwan, pwede po ito mag-recurve o di kaya naman po ay lumihis po ng direksyon paiwas po dito sa ating bansa. So hindi po yan magla-landfall. Pero posible rin pong mag-landfall o tumama po yan, maaring dito po sa may hilagang bahagi po ng Luzon. Pwede rin naman na mas mababa dito po yan sa Southern Luzon or mas mababa pa po ng konti. Dito po yan sa may Eastern Visayas, pwede po yung mahagip. At ito po mga kapuso ay gabay lamang, maaari pong mas konti o mas marami pa rito yung maitala natin ngayong buwan at posible ring magkaroon pa ng pagbabago sa pagkilos nito. Sa ngayon, wala pa namang bagyo pero patuloy pong minomonitor yung low pressure area. Dito yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras pero magpapaulan po yan sa bansa kasabay pa rin ng epekto nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Base nga sa datos ng Metro Weather ngayong gabi hanggang mamaya pong madaling araw, may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa, ganun din dito sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, pati po sa ilang lungsod sa Metro Manila, Bicol Region, ganun din dito sa halos buong Visayas po yan, lalong-lalo na dito sa may Panay Island at Negros Provinces. Posible pong magtuloy-tuloy po yan bukas ng umaga. At pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Nakikita po natin dito sa mapa, halos buong Luzon po yan. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Ganon din dito sa malaking bahagi po
ng Visayas at ng Mindanao gaya po nito nga Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargent. May mga matitinding buhos pa rin po ng ulan kaya patuloy po maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at sa ilang lungsod po yan ngayong gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw at posible pong may mga break sa mga pag-ulan. Yan po ay dito sa Metro Manila. Nawawala po yung mga kulay bandang bago po magtanghali pero posible pong maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi. At mga kapuso, doble ingat pa rin kapag may thunderstorms dahil maaaring matitindi po yung buhos ng ulan. Nitong Sabado nga, intense thunderstorm din po ang nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, umabot sa 134.2 millimeters. Ang dami ng ulang ibinuhos mula po yan 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon dito sa Quezon City. At mga kapuso, katumbas po yan ng isa o halos isang linggong pag-ulan dito po yan sa lungsod. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Iginiit ng Quezon City Hall na naiwasan sana ang matinding pagbaha sa lungsod nitong Sabado kung tugma ang mga flood control projects ng DPWH sa dati na nilang inilatag na Drainage Master Plan. Sayang anya ang 14 billion pesos na ginasto sa mga proyekto na sana ibinuhos na lang sa plano ng lungsod. Pinagsisikapan po namin hinga ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Nakatutok si Maki Pulido. Lumagasa ang tubig sa bahaging ito ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nitong Sabado ng hapon. Lampas tao ang pinakamalalim na bahagi ng baha. Sa lalim, lumutang ang SUV ito na nakaparada noon sa gilid ng kalsada. Sobrang bilis po talaga nung akyat po ng tubig. Kasi parang mga 20 minutes po lang po agad, lagpas tao na po yung Sobrang bilis po talaga. May mga lugar din sa Quezon City na binaha nitong Sabado kahit hindi tinuturing na flood-prone ayon sa Engineering Department ng City Hall. Tulad sa bahaging ito ng Barangay Quirino 3A, ang pinaka-ikinalulungkot ni Teacher Delilah na baha ang mga librong ginagamit niya sa pag-tutor ng mga bata kaya maaaring hindi na muling magamit. Iba pa rin talaga yung meron talaga silang binubuklat, binabasa. Paano kaya super lungkot po talaga kami na ganyan nangyari. Ang binuhos na ulan sa Quezon City sa loob ng 1 oras, katumbas ng 1 linggong ulan ayon sa Pag-asa. 100 millimeters per hour yan, higit sa 90 millimeters per hour na ibinagsak ng Bagyong Ondoy noong 2009. Pero ang kaya lang ng drainage system ng syudad ay 50 millimeters per hour na buhos ng ulan. The condition po of the drainage system is, it's not sufficient. Saturday's heavy rainfall, nakapag-record po tayo ng around 100,000 cubic meters of flood. Dahil hindi kinaya ng drainage system, umapaw ang tubig sa kalsada na ipon ito sa mabababang lugar tulad ng bahaging ito ng Mother Ignacia. Higit 14 billion pesos na ang nagastos ng DPWH para sa mga flood control projects sa Quezon City mula noong 2022. Pero hindi yan tugma sa Drainage Master Plan ng syudad na kailangan ng 27 billion peso budget. Paniwala ng City Hall, kung tugma lang sana yan, ay hindi sana ganun katindi ang baha nitong Sabado dahil sa master plan nila may plano para sa bawat flood-prone area batay sa geohazard map. Sa Mother Ignacia Avenue, halimbawa, na batay sa master plan, kailangang tayuan ng retention pond. Had all of those funds been utilized towards implementing our drainage master plan, tingin ko, considerably lessened ang flooding natin. Ang problema, ayon kay Mayor Joy, ang ibang na-inspeksyon nilang proyekto, hindi na nga tugma, nagpapalala pa ng pagbaha. Ang creek na ito, halimbawa, natambakan na nga ng construction debris, sinimento pa ang ilalim. Di ba isa sa mga solutions nga para maiwasan yung flooding is dredging. Bakit nila sinisemento? Bumababaw ngayon yung creek. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinubukan tumakas pero nalambat pa rin ng mga otoridad ang 3 Chinese na dumaan sa tinaguriang backdoor exit sa Tawi-Tawi. 2 sa kanila, mag-asawang konektado umano sa Pogo. Nakatutok si John Consulta, exclusive.
Na-intercept ng mga otoridad ang 3 Chinese na patakasasanan ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor o yung mga lugar na hindi karaniwang dinadaanan palabas ng bansa tulad ng mga airport. Unang naaresto sa Mapon Port sa Bonggao, Tawi-Tawi ang mag-asawang Chinese na napag-alamang galing ng Cambodia at konektado sa Pogo. Isinumbong sila ng Tawi-Tawi Police. Patawid papuntang Malaysia. Nahuli sila sa maliit na isla ng Mapon. Itong Mapon na ito ay parte pa ng Tawi-Tawi, kung saan ito nga ay isa sa mga ginagamit na tawiran nitong mga pugante or may mga kaso sa atin na Chinese or even Filipinos na nagtatakang tumakas palabas ng bansa. Sunod na naaresto ang isang nagpakilalang negosyanteng Chino na namimili umano ng isda pero napag-alamang paso na ang visa at travel documents. Yung mga pinupuntahan niya mga areas, sa mga critical areas din na dinadaanan ng droga. So hindi natin masabi kung bakit niya nandun sa ito pong backdoor po natin sa Tawi-Tawi ay kung saan nakakalusot po yung mga ini-smuggle ng mga tao or mga fugitives na paalis ay hindi malayo na maikubli din nila yung mga kontrabando or mga droga dun sa area na yan. Di na nagbigay ng pahayag na dumating kanina sa NAIA Terminal 2 ang mga dayuhan. Patuloy silang iniimbestigahan ng BI para matukoy ang mga tumulong sa kanila para sa tangkang pagdaan sa backdoor ng bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Remulla na may kinalaman ang pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre III sa hindi nito pagpayag na bumili ng mga baril para sa Philippine National Police. Maging siya raw ay hindi pumirma sa unsolicited na proposal para sa pagbili ng mga rifle. Taliwas daw sa pinalalabas sa social media. Nakatutok si June Veneracion. I am willing to take a lie detector test to prove my point na hindi talaga ako pupayag. Ang sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi niya pinayagan ay ang unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng rifle para sa PNP. Salungat ito sa kumakalat na usapan sa social media na ipinilit umano ito ni Remulla kay dating PNP Chief Nicolas Torre III at ang pagtanggi ng huli ang umano'y mitya ng pagkasibak sa kanya. Git ni Remulla, peke ang mga dokumentong kumakalat na nagpapakitang pinirmahan niya at hindi pinirmahan ni Torre ang request for endorsement and budget para sa pagbili ng 80,000 rifle para sa mga pulis. Sa totoo lang, nung nangyari to, kami ni Chief Torre naman, as I told you, we had a great relationship. Ngayon, pinag-aaway kami, ang tingin ko. Sabi ni Remulla, totoong nakatanggap siya ng unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng baril na popondohan sa pamamagitan ng congressional insertion. Ipinasa niya ito kay Torre para pag-aralan at sumang-ayon umano siya sa rekomendasyon nito. Sabi niya, Sir, these are exact words. Sir, we do not need the rifles. We are 95% compliant with the requirements of the PNP. I concurred with him. Matipid sa pagbibigay ng detalye si Remulla kung sino ang nasa likod ng congressional insertion para sana sa 8 bilyong pisong halaga ng armas. It came from that office, from the Congress. I won't name na kung sinong nagsasabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Simulat sa pool, hindi umano tumatanggap si Remulla ng budget para sa kanyang opisina at mga ahensya sa ilalim nito kung isisingit ng Kongreso. Basta insertion red flag para sa akin. Katunayan, tinanggihan din umano niya ang isiningit na 1 billion peso budget para sa mga amphibious vehicle ng DILG at ang isinisingit na 500 million pesos na intelligence fund. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sabi ni Remulla, may kaugnayan ang dealer nito sa mga kumpanya ni Congressman Zaldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung di ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Zaldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Sinoli ko yon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni ko. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.
Certified T, DH o talagang dama ang horror sa debut film ni Sparkle Star Anthony Constantino kung saan makakasama niya ang kanyang nililigawang si Shuvi Etrata. Bago yan, nagbakasyon at binisita pa ni Anthony ang pamilya ni Shuvi sa South Cotabato. Makichika kay Athena Imperial. More than 5 million views na ang social media entry na ito ni TDH Anthony Constantino. Ang kanyang picturesque background, isa sa 7 waterfalls ng dinarayong Lake Cebu sa South Cotabato. Sabi ni Anthony, sa 4-day stay niya sa probinsya, nagustuhan niya ang laid-back and slow-paced life na kaiba sa buhay sa Manila at Los Angeles sa US kung saan siya lumaki. More than the tour, unforgettable rin ang kanyang pagbisita roon dahil personal niyang nakilala ang pamilya ni Shuvi Etrata. I've learned that Shuvi's family and Shuvi is rich in life. They're really so tight and I really admire that about their family. They've shown me their work. They work in the hospital, so they've been showing me really just their whole upbringing. Memorable din daw na nakalaro niya sa basketball games ang tatay ni Shuvi. Her dad, Michael, is a really good basketball player. Yes, played with her dad and against her dad. So I would say playing basketball was my most favorite activity there because I was able to connect with her whole family there. Busy si Anthony ngayon sa endorsement projects. Soon, magiging abala si Anthony sa shooting para sa isang horror film under GMA Pictures na Huwag Kang Titingin. I'm super excited for my first project. It's going to be my debut for film. Hope you guys love the work. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Inamin ng dating Bulacan 1st District Engineer na may mga proyekto kontra baha na may problema o hindi na makita o ghost project. Umamin din siya sa pagdinig sa Senado na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi nga lang mga ghost projects, kundi pati na rin ang maluhong pamumuhay umano ng ilan sa mga opisyal ng DPWH ang kabilang sa mga naungkat sa pagdinig dito sa Senado. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po. Sa pagharap ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa Region 4A. Nang marinig ang SONA ni Presidente Marcos, nagpa-audit daw siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. At doon nalaman na may mga problema kaya nag-report agad kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang 2. Totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Umamin din si Alcantara na may kapabayaan siya dahil nagtiwala sa pirma ng mga tauhan niya kaya pumirma rin siya sa kontrata at proyekto. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. So bakit yun ang reklamo? Hindi dumating sa pagdinig si Engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa pinasight for contempt ng mga senador. Pinili din ni Blue Ribbon Chair Senador Rodante Marcoleta si Alcantara na magbigay pa ng ibang detalye. Nag-confess ka naman kay Secretary Bunuan. Nag-report po ako na may possible pong
I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Inungkat din ng ilang senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Inamin ni Alcantara na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Si Senador Bongo, inusisa ang kontraktor na si Sara Diskaya ukol man sa joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napapakinabangan na raw ito. Meron silang pagkukulang. Ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Vicky, sa susunod na Lunes na itinakda ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang susunod na pagdinig kaugnay nga sa mga flood control projects sa bansa. At ang aabangan natin kung may kakagat ba doon sa mga contractors na inaalok ni Committee Chair Dante Marcoleta na ituro nila mismo kung sino ba yung may pinakamalaking pagkakasala doon sa mga ghost project at doon sa mga substandard flood control project sa ating bansa. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Getting closer to turning their dreams into reality ang Final Four ng The Clash 2025. Ang kanilang preparation para sa kanilang last clash, ichichika ni Athena Imperial. Mula sa libu-libong nag-audition, hanggang sa napili ang top 24. Ngayon, down to top 4 clashers na lang ang maghaharap-harap sa The Clash 2025 finale. 2 sa kanila, new clashers na sila Juwari Sabit at Leah Ferdeloso. Ang 2 pa, kapwa first runner-up ng kanilang seasons, si Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. 1 week before the finale, kanya-kanyang preparation na ang top 4. The Clashers shared kung paano nilang inaalagaan ang kanilang boses at ano ang ginagawa nila bago kumanta. Ang pambato ng North Cotabato na si Jong, literal na chill dahil iced coffee ang iniinom. Hindi po malamig na coffee. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal, yung parang may pagka Michael Bolton. Bukod sa body stretching to relax her muscles and release tension, ang veterana sa singing contests na si Arabel, inilabas ang kanyang agimat during our interview. Luya talaga. Meron niya ako. Meron ako luya. Sana yan kasi. Kasi siya gusto niya husky. Ako gusto ko malinis. As per her ate Arabel's advice, nag-i-stretch din si Leah bago kumanta. Importante rin daw ang vocalization before she performs.
Paano vocal exercise? Like mga mabilis lang po ako mag-vocalization. Mga mga 1 hour lang. Enough rest naman ang secret weapon ng estudyanteng si Jewari. May time limit daw ang practice niya para ipahinga ang kanyang boses. Nung mga nakaraang round, may klase po ako, tapos kinabukasan po, competition namin. Ang kinakaano ko po talaga is magpahinga po talaga, matulog. Pressured man ang apat dahil sa anticipated intense final competition sa linggo, they are happy and grateful na isa sa kanila ang magiging The Clash Grand Champion this 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Encantadix, eto na talaga dahil mapapanood na ang pagpunta ni Tera, played by Bianca Umali, sa Encantadia anytime this week. Alam ko hindi lang yan ang inaabangan nyo, kundi pati na rin ang pagsasama-sama ng ating bagong apat na sangre. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang superhero ng Distrito 6 na si Sangre, aka Tera, na ginagampanan ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Makakatapat na ang pasimuno ng mga kaguluhan at kasamaan sa El Toro. Isasalba ko sila. This week na maghaharap si Sangre at si Governor Emil, played by the late award-winning actor and director Ricky Davao. Pero ang laban ni Tera sa mundo ng mga tao, warm up pa lang sa haharapin niyang mas malaking digmaan sa mundo ng Encantadia. Panahon na upang tuparin mo ang ating napagkasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Si Tera ay sasama na sa akin sa Encantadia. Tatawid pa lang si Tera sa Encantadia. Pero bago yun, hindi niya may iwan ang mundo ng mga tao hanggat hindi niya nasisigurado na tahimik ang buhay ng mga kapitbahay niya. At yun yung struggle niya ngayon. At syempre, struggle din niya na paano niya iintindihin kung ano ba yung ipinapahiwatig sa kanya ni Ashty Perena. Si Angel Guardia na gumaganap bilang Dea, looking forward na raw na magsama-sama silang apat na bagong sangre. Hindi rin daw dapat palampasin kung paanong si Dea na isang kalaban mula sa Miniave ay magiging tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Na-excite ako na magkita kaming apat. Doon talaga ako pinaka-excited at makita ng mga manonood yun, yung magiging dynamics ng apat na sangre at syempre yung development ng character ni Dea. Syempre, hinihintay na rin daw si Tera ng kanyang mga pinsan o albe na sina Adamus Kelvin Miranda at Flamara Faith de Silva. Mababawi na ba namin ang Encantadia? Kung talaga nga bang makakatulong si Tera sa mundo ng Encantadia o patuloy lang ang dilubyo? Kumapit lang kayo sa storya kasi napakaraming magic, napakaraming revelation sa magaganap dito sa Encantadia. Kaya dapat lang nilang tutukan gabi-gabi. Masaya rin daw silang nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga manonood at kanilang fans na Encantadix. Encantadia ay sana po nagbibigay po ng hope sa mundo na alam po natin na punong-puno po ng mga kasamaan at kasakiman ng mundo na to. Pero dahil sa Encantadia Chronicles Sangre, sana po kahit papaano magkaroon po tayo ng hope na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, simula na ng Bear Months. Ibig sabihin yan, 115 days na lang, Pasko na. At dito nga po sa Pilipinas, simula na ng pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong mundo. Sa buong mundo. Kaya naman mabili na ngayong September 1 yung mga Christmas decor, di ba? Pero ang tanong natin ngayon, Mel, Emil, bakit nga ba extra special sa ating mga Pinoy ang Pasko? Nakatutok si Katrina Son. Matapos ang ilang araw na pasilip-silip lang. To quote Mariah, it's time. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Dahil may LSS na naman tayo sa mga kantang pamasko, ngayong simulan na sa Pilipinas ang world's longest celebration of Christmas. Christmas holidays na dahil start na ng Bear September 1, umpisa po ng gastos yan. Kailangan na natin
display ng mga pang-Christmas. Sa San Fernando, Pampanga nga na tinaguri ang Lantern Capital of the Philippines, lalong kumutitap ang mga parol. Sa pagsisimula ng Burr Months, mabibili ito sa halagang 800 pesos pataas. Ang 72 taong gulang na si Cynthia dito sa Dapitan sa Quezon City dumayo para makapamili na ng kanilang Christmas tree at iba pang dekorasyon. Para po yung enjoy namin ang pamimili namin, enjoy namin ang buong 4 na buwan na Christmas season. Excited din ang dating OFW na si Curly sa first time niyang pagpapasko sa Pilipinas matapos ang 13 taon. Kaya inagahan din niya ang pamimili. Mas masaya dito. Kahit pa konting salo-salo, kasama ang pamilya. Excited akong mag-decorate ng bahay ko, syempre. Kasi first time ko ulit magpasko sa Pilipinas. Napaaga rin syempre ang Pasko ng mga nagbebenta ng dekorasyon. Masaya sa pakiramdam. Lalo na yung mga mga negosyante. Yan talaga inaasahan yung mga Burr Months po. September 1, simula na po ng maraming tao, busy, maraming mamimili. Masaya na po kami na. Ang maagang paghahanda ng mga Pinoy, lalong iinit pag 100 days na bago ang Pasko. Sabi ng isang sociologist. The 100-day countdown is to help us anticipate. The first word is anticipate. And what do we anticipate? We anticipate Christmas, and because of this anticipation, it brings us a sense of hope. Mahalaga kasi sa atin yung sense of hope. Kasi we all know, di ba, sabi nga nila Christmas is the most happiest time of the year. Ang pag-asang ito, liwanag anya sa kabila ng mga tila dilim na dala ng mga problemang kinakaharap natin. Pag Pasko kasi, dumarami ang pagkakataong literal tayong napapalapit sa ating pamilya, mga kaibigan, at iba pang mahal sa buhay. Sa kabila naman daw ng mahabang paghahanda na ginagawa natin sa nalalapit na Pasko, huwag daw sana natin kakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-alala sa kapanganakan ni Kristo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.